Realme Pad Mini, hindi po nagtutuloy sa menu. Nagbi-blink-blink lang ang charging logo or yung pinaka-kidlat. Pansinin mga idol, i-check po natin. At ayan, pansinin nyo, lumabas naman po itong kidlat na to at hanggang ganyan lang siya at nagbi-blink at nawawala-wala. Hanggang ganyan lang siya kahit i-charge mo maghapon at magdamag. Paano ba ito gawin? Simple lang mga idol, sundan nyo po ang tutorial video natin. At ayan, pansinin nyo, ganyan lang talaga siya. Chinarge ko na po ito sa loob ng isang oras pero napapansin ko hindi talaga siya lumalabas ang percentage hanggang kidlat lang. Kaya ayan, umpisa na po natin. At dito mga idol, kapag ginawa mo ito, kailangan meron kang blower or hot air dahil wala po itong mga screws sa ilalim. Ang kailangan nyo po bago maayos ito, kailangan nyo po alisin muna ang LCD bago natin mabaklas lahat or matanggal ang mga screw. Kaya napakasilan po nito. Kaya kung wala kayong gamit, wag nyo na pong gawin mga idol. At ayan, initan po natin 350 heat temperature. At next step, gamit po tayo ng manipis na pantastas. So, ingatan po natin mag-angat mga idol, baka matastas ang gitna at madamage ang LCD. So, ayan, iikot-ikutin lang po natin itong pantastas mga idol hanggang baba. At kapag naangat mo na ng konti, ayan, ganito lang po ang gagawin natin. So, medyo malambot naman siya mga idol. Pero yun nga lang, kapag masungkit mo ang flex dito banda sa baba, ay ingatan nyo dito banda mga idol. Yan, banda na yan. So, nandyan po ang connection ng flex. At kapag dito naman mga idol, ayan, konting ano lang mga idol. So, kailangan alalay lang po ang pag-angat. So, kapag naangat mo na yan, dire-diretso na po yan. Galing po pala ito sa Katayngan, Masbate. So, pinadala dito dahil wala daw gumagawa doon sa lugar nila. At ayan, chinik na natin at naangat na nga natin yung LCD mga idol. Kapag ito nasira mo, 1 plus po ang halaga nito. At ayan, naangat naman natin at safe naman. So, tingnan nyo po yung connection ng flex nasa baba. At ingatan nyo doon banda mga idol sa pinakababa dahil connection po yun ng LCD. Kapag masungkit, pwede pong mag-blackout or mas lalo pong lumala. At ayan mga idol, after natin naangat, first time pa po ito naangat mga idol. Ayan, meron po itong screw dito banda. Connected dito sa LCD connection at charging connection. So, ayun mga idol, best troubleshooting lang po ang gagawin natin. At dahil first time itong mabuksan mga idol, kailangan nyo po ng pag-iingat. At tanggalin natin yung dalawang screw na to dahil ito po yung lock ng LCD at charging flex. So, ayan, natanggal na nga natin mga idol yung bakal na yan. At ayan, tanggal natin yung connection ng battery, charging flex. At ayan mga idol, ito po yung LCD niya. So, ayan, medyo makapal naman ang LCD at hindi po ito basta-basta masisira. Kaya sa mga gustong magpaayos mga idol, pwede kayong mag-PM, pwede magpalalamob, GNT, LBC naman kapag malalayo or any courier via deliver. At kung malalapit naman kayo, pwede po kayo mag-walk-in or magpalalamob, grab. Ayan mga idol. So, paano ba ito gawin? Unang tinutroubleshoot ko dito mga idol ay tinanggal ko po itong yellow tape na to. Dahil ang una kong tinutroubleshoot dito ay yung battery fuse. Dahil ang mga ganitong battery ay may mga fuse. Kapag laging nahuhulog ito ay nasisira po ito. Kaya ayan, angat natin itong yellow tape at nakita na natin na meron nga itong fuse. Kaya ayan, ang gagawin po natin, i-bypass po natin. Tanggalin po natin yan mga idol. Dahil kapag sira yan, hindi po talaga magtutuloy sa pag-charge. So, ayan, kulang na po siya sa supply. Kaya ayan, ang gagawin natin, ayan, gamit po tayo ng soldering at tingga. Hinangin po natin ang mga gilid-gilid para madali po siya matanggal. At ayan, kapag nahinang mo na yun mga idol, pansinin nyo, natanggal na po kagad. At next step po natin gagawin, i-bypass po natin. Pagdikitin po natin yan mga idol para in case mahulog-hulog naman siya, hindi na po siya masisira. Or kahit anong gawin, ma-overcharge man siya, hindi na po siya babalik ang tama. Kaya ayan mga idol, gamit lang po tayo ng tingga at ayan, pinag-short lang po natin, bypass po ang tawag niyan. Ang kagandahan sa mga ganitong gawa mga idol, mas kukunat pa ang battery at kahit ma-overcharge po siya, hindi po basta-basta masisira. Kaya ayan, after natin na bypass mga idol, ibalik lang po natin ang yellow tape at pansinin nyo, parang wala lang pong nangyari. At dahil nakikita naman natin na napakaganda pa ng battery at hindi pa siya lubo, kaya ayan, testingan na po natin. After natin na bypass, tingnan natin kung magtuloy na ba. Makikita na ba ang charging indicator dahil kanina puro kidlat lang at nawawala. So ayan, i-charge na po natin at pansinin nyo mga idol, meron na pong charging indicator. Ayan, tumatakbo na, nagigreen na. Kanina, wala po talaga yan. Kahit i-charge mo maghapon at magdamag. Kaya yan, meron na pong 4%. Lumabas na po siya after natin na bypass. So, possible, yun po ang tama. Kaya yan, so, abangan nyo mga idol kung talagang nagtutuloy na ba ito sa menu. Dahil kanina, puro indicator lang makikita at hindi po nakikita ang charging percentage. At ayan, ang gagawin natin, isara muna natin mga idol. At maraming salamat sa lahat po ng nagtitiwala sa Julfone TV. At tips ko, kung gagawin mo man ito mag-DIY ka, iwasan muna lang dahil may chance po talaga na ma-damage ang LCD kapag inangat mo ito at wala
wala kang sapat na gamit. Kaya ayan mga idol, so after po natin nailagay yung mga screw at sunod natin, dikitan na po natin. Dire-diretso na po tayo mga idol para makita natin kung talagang nagtutuloy na ba ito sa mino at magagamit na ba ito ng may-ari. So napakalayong lugar po ito mga idol, galing pa po ito ng Masbate City para lang po magawa at napakalayo po papunta ng Taguig. At ayan, nag-apply po tayo ng T7000 at meron pong sobra-sobra, kailangan na po natin tanggalin yan para hindi magbukol-bukol. At next step po natin gagawin, i-open na po natin at pansinin nyo, meron na pong 5%. So dire-diretso po siya mga idol, nagkakarga na talaga siya at nag-normal na. Kaya i-open natin at tingnan natin kung magtuloy ba sa mino or maghanglugo lang dahil kanina charging indicator lang ang nakikita or yung kidlat. So madalas yan kapag ganyan mga idol, sira po yung program at napakaswerte natin dahil nagtuloy na po sa mino. At ayan, normal din po ang touch, wala na pong problema. Ready to ship back na po ito at dalawa po pala ang pinagawa ni ma'am dito. So yung isa na ayos ko na, LCD lang po ang tama. At subukan natin i-charge na naka-on at pansinin nyo, nag-charge pa rin siya, wala na pong problema. At ito po yung isa mga idol na ginawa natin. So nauna ko po ito ginawa dahil LCD po ito. Ayan, may guma na po siya. At nasolusyonan din naman natin yan mga idol. Normal na rin po at ready to ship back na po ito. Sa mga gustong magpayos, mag-PM lang kayo para mabigay po natin ang full details at para makarating dito ang pinapagawa ninyo. At ayan, nilagyan ko po pala ito ng guma dahil bagong dikit mga idol. At kapag tapos na ito nalagyan ng guma, 2 hours po natin tatanggalin para matuyo po ang pandikit na nilagay natin. At hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa panonood.